Good day everyone, I am Ransel J. Gabot. I am the 6th reporter of Education 3. So, now, my topic is all about key period in educational history. So, when we say key period in educational history, it's history from 7000 BC to AD 1600. The notes should make you see that education and school are function of society and schools reflect that nature and character of society itself. What society considers important is what education focuses on to preserve society. So sabi niya nga doon na ang education daw at school is a function of society. Tama naman na ang education at school ay function ng society. Kasi kung ano yung um, nakikita nila sa pag-aaral at sa isang school is ganun din yung reflect nun pagdating sa society. Pag ang mga tao is nalaman nila na maganda yung pamamalakad nila sa school at maganda yung goals at vision sa school is maganda din yung magiging reflect nun sa society natin. So, syempre meron tayong iba't ibang goals, 'di ba, pagdating sa school. May iba't ibang pamamalakad din ng school when it comes to education, right? So, syempre, mag-function yun or magre-reflect yung education and school na yun sa society na kinagagalawan natin. So, ngayon, pag-aaralan natin yung iba't ibang way ng education sa iba't ibang period. So, we have 7 key periods or 7 groups, historical groups na i-discuss ko. So, first, we have the primitive societies, 7,000 BC to 5,000 BC. So, pag sinabi nating primitive societies, so syempre, pag sinabi nating primitive, di ba, ang papasok sa isip natin is yung mga sinaunang tao, yung mga tao na hindi pa nagkaroon ng technology. Wala pang gamit na technology yung mga primitive society. So, ano nga ba yung mga gamit nila pagdating sa pag-survive? Di ba yung mga pangangaso, pangingisda, ganyan. So, their educational goals, syempre, hindi lang naman sila nabubuhay